Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karabi natin, hala, paktay na, lagot na, nagulantang si Honte. Yan mga karabi natin patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ombudsman Martires mga kababayan, umamin na. Eto po, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong either directly through his relatives or through any of his cabinet members. Nagpahayag ng paghanga si Ombudsman Martires kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagrespeto nito sa kanyang tungkulin bilang ombudsman. Sinasabi nga nila na appointee ako ni Digong. Sinabi ko na, di ba? Yes. Now, there is one thing I want everyone to know. Buong taong bayan, mula nang ako'y in-appoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong either directly through his relatives or through any of his cabinet members, including Medialdea, Panelo, and Bongo. Walang ipinakiusap sa akin si Digong na sasabihin sa akin, Sam, pwede bang tulungan mo si Alan Gatos sa kaso niya? Never. O Sam, pwede bang ano mo yan? Kasuhan mo yan si Joseph Morong? Wala. Si Digong ay never. Yun ang nirerespeto ko sa kanya. Na nirespeto din niya yung aming trabaho. The only thing that Digong told me when he appointed as ombudsman, even sa Supreme Court, just do your job. So yan mga kababayan, wala pong ginawang pakikiusap or ginawang pabor or di ba? Itong si Ombudsman Martires dito po kay former President Duterte. Kahit pa mga kababayan, ito pa po ang nag-appoint sa kanya. Good job. No? Good job lang po ang masasabi natin diyan sapagkat paano kaya, no? Paano kaya kung si Boying Rimulya at makiusap po si President Bongbong Marcos Jr. Kaya kayang hindian ni Rimulya, if ever na maging ombudsman si Rimulya, kaya kayang hindian ni Rimulya si Tambaluslos at si President Bongbong Marcos Jr. sa mga magiging pakiusap nito. Anyway, sana po hindi maging ombudsman si Rimulya sapagkat nako po, lugi ang taong bayan. Nako, eto pa mga kababayan, pasadahan po natin ang balitang ito. PBBM bumisita sa General Santos Fishport Complex. Yan po yung mga picture nila. Kaya po ipinakita ko po itong picture na ito, no? Kasi po mga kababayan, ibang-iba po Ibang-iba po yung trabaho ng presidente nung panahon po ni former President Duterte at sa panahon po ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. No? So maybe hindi lang tayo sanay na ang isang presidente po ay ganito ang trinatrabaho. Instead, no, na gawin po yung mga pang-opisina, 'di ba? Yung mga di ba? Siya po ang sana nagpaplano, 'di ba? Nagpaplano kung ano ang dapat gawin. Pero dito parang nakikita patuloy natin ang presidente po natin ay eto. Wala akong ibig sabihin dito. What I'm trying to point out lang, the difference between former President Duterte and PBBM in terms of working as a president, diba? Kayo mga kababayan, ano pong inyong napapansin? Between, or what is the comparison between former President Duterte as a president and PBBM as a president? Kasi sa akin po, napakalaki po ng agwat no? Anyway, ito pa mga karibi natin, DBM urge to release 24 billion pesos for rice fund. Ito mga kababayan, nandyan na naman sila. Dadaanin na naman tayo sa bigas. Okay. Bilyones po ito para sa bigas mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan?
Mukhang dadaanin lang tayo sa pabigas-bigas. Pero mga kababayan, malaking pera po ang 24 billion. Kumita lang sila ng 4 billion. Malaki rin na po ang 4 billion. Isipin mo, bilyones na yan eh. Diba? Nako, mukhang magkakaroon ba? Meron bang korupsyon? Sa palagay nyo lang magkakaroon kaya ng korupsyon itong pagre-release ng 24 billion para sa rice fund? No? Kasi this is also a form of ayuda no? Hindi man directly because binibili rin naman ng 20 pesos. Pero ayuda pa rin kung maituturing ito mga kababayan. At alam naman po natin ang nature ng ayuda, there is always a corruption, no? Hindi mawawala ang korupsyon sa pang-aayuda. Unang-una kasi pinipili lang naman ang aayudahan, di ba? Hindi naman lahat ng Pilipino ay nabibigyan. O ibig sabihin nito mga kababayan, there is a corruption. Okay? Ito pa mga karibin natin, pasadahan din po natin itong si Castro. Sabi niya po, inaamin po natin na hindi pa natin natutulay ang pagiging upper middle class income country. Pero maganda naman ang progreso ng ekonomiya. Di ba sabi nga ng World Bank, the economy of the Philippine economy is going down, no? It's dropping. Tapos ito naman, sasabihin naman ni Castro, sino bang nagsisinungaling? Di ba? Si Castro na sinasabi na maganda ang progreso ng ekonomiya or ang World Bank na nagsasabi na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, no? Anyway, hayaan na po natin to si Castro. Pero wag po nating hayaang paniwalaan po siya ng mga Pilipino. Baka kasi maniwala mga Pilipino, maganda naman pala ang progreso ng ating bansa. Pero bakit naman ang mahal-mahal ng mga bilihin sa atin? Walang trabaho. Di ba? Ganun din. Buko ka, Castro. Sinungaling ka no? Or nagsisinungaling itong si Castro. Ito naman po mga kababayan, pasadahan po naman natin itong si Attorney Panelo dito po sa posibleng maging ombudsman si Remulla. Sabi niya po dito, hindi po pwedeng si Boying Remulla ang maging ombudsman. Kasi yung mga ginawa niya, nilabag niya ang karapatan nila Kibuloy, Bantag, Teves, dating Presidente Duterte. Yun ay nagpapatunay na hindi siya magiging patas. Correct. Kailangan sa ombudsman ay may independence of mind, may integridad at mahusay sumunod sa batas. Hindi yung ginagamit ang batas para iharas ang mga taong kalaban sa politika. Correct. Mga kababayan, tama po itong sinasabi ni Attorney Panelo patungkol po dito kay Boying Remulla. Kaya nga dapat mga karibin natin, hindi po siya dapat maging, di ba, ombudsman. Okay? Ito pa mga kababayan, pasadahan naman po natin si Senator Dante Marcoleta. Mga panukala ni Marcoleta nakatuon sa kuryente, agrikultura at OFWs. Yan mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? Ako, tuwang-tuwa po ako dito sa mga gagawin ni Senator-elect Rodante Marcoleta. Sana nga lang po, no, suportahan siya ng ibang mga senador, suportahan siya ng 20th Congress, yun lang. Yung mga ipapasang batas patungkol po dito sa kuryente, agrikultura at OFWs. Magdagumpay ka sana, Senator-elect Marcoleta. Mabuhay po kayo. Alright? Eto na, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Nako. Anyway, eto na nga po, etong si Ontiveros nagdemanda po sa mga vlogger. Nakasus! Ontiveros, bida-bida ka na naman. Hindi mo na lang sagutin yung witness mo. Witness naman niya yan di ba? Yan ang hindi ko magets Hindi ko talaga to magets. Kasi una-una sa lahat, sino ba ang nagdala sa Senado niyan? Di ba ikaw? Ikaw naman nagdala Ikaw ang kung ano nung parang sa ano mo yan, committee mo yan, di ba? So ibig sabihin, ikaw po yung nagpresenta niyan sa Senado. 'Di ba? So ikaw ang nagpresenta niyan. Ngayon, sinabi yung mga ganyang akusasyon. Tapos ngayon, sasabihin mo sinungaling yung tao. So therefore,
kung sinungaling ngayon, nagsisinungaling ngayon yung tao, anong assurance namin na nung panahon na dinala nyo yan dyan sa Senado? Kasi hindi naman mapupunta yan dyan kung hindi mo papayagang magsalita. Kasi ikaw ang chairman nun, chairwoman nun, di ba? O chairperson. So ibig sabihin, pinayagan mo magsalita yan. Lumapit di umano sa inyo. Sabi mo, parang gano'n ang dating. Lumapit, tapos nag-testify against Pastor Kibuloy, against VP Sara Duterte, against Rodrigo Roa Duterte. So therefore, pinayagan mo yan. Pero sabi mo naman ngayon, sinungaling yan. Ba't mo pinayagan? Ang gulo-gulo mo naman eh. Ako, ang magandang gawin mo, idemanda mo siya. Tapos, dalhin mo sa Senado. Imbitahan mo kasi pag when I say dalhin, hindi ibig sabihin ikaw mismo yung nagkuha. Hindi. Kasi pag sinabi mo dadalhin mo yan, isumpina mo. Pagka hindi umatin, i-cite mo in contempt para hulihin, para dalhin ng Senado dyan. Di ba? So you have all that power to do it. Ba't di mo yun ang gawin mo? Ang pinuntirya mo, kaming mga vlogger. Ay nako, eto papakita ko sa inyo itong video ni Ontiveros ha. Sabi ko nga sa inyo magkakalabasan ng katotohanan. Eto. Pakita natin kung yung time na nagpunta siya sa NBI. Nako, tingnan niyo tuwan-tuwa yung alin. Kasi siyempre all camera ay nasa kanya. Ayan. Di ba? Happy si Madam ayan na, punong-puno na ng media. Media notin niya yan. Ayan na. Mantakin mo, nakahanda yung media. Di ba? Prepared na yung media, nakalinya na sila. Ready na sila. Ready! Lights, camera, action! Gago! Ready na. Sino kaya direktor nito? Sino? Yung babae din kaya na nandun sa Senado, yung katabi niya? Yan. Lights, camera, action. Maganda yan. Photo ops daw. Oy, mga media! Paano kayo niyan? Wala kayong nito pagka hindi nyo... Photo ops naman. Ate, yari na tayo dito. Yan. Agoy! Tuwan-tuwa siya. Ang dami. Tuwan-tuwa si Mamo. Ay. Dapat sinabihan mo kami para pumunta rin kami lahat dyan. Sama-sama tayo nag-photo ops. Gitna. Naririnig ko yung mga ng direktor. Gitna. Kaliwa. Ma'am, saka kaliwa. Natawa ako doon. Ma'am, hindi po yan. Hindi po yan mugshot. Na-realize niya. Di naman. Kasi may mga nagdidikta tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, ganyan. Kaya ka titingin sa kanan kasi may mga media pa doon. So, titingin mo, gaganon ka. Di ba? Tingin naman sa kaliwa kasi may mga media pa sa kaliwa kasi dito, gitna kuha. So, kung dito ka kumuha, hindi makikita yung dokumento mo. Di ba? O kung dito ka kumuha sa kanan, hindi rin makikita kasi nakaharap ka. Kaya sinasabi ng ibang mga, ewan ko kung sino yun, director ba yun o yung mga media, ma'am, kaliwa. Ang ginawa ni ma'am, iniwan yung dokumento. Ma'am, hindi po yan, mugshot. Kasi ganun sa mugshot di ba? Tingin sa kaliwa. Tingin sa kanan. Di ba? Ganun. Sorry naman, madam Napansin ko lang, tingnan nyo. Panoorin nyo pakinggan nyo. Ingay mo kasi banat ba? Paano nyo pakikinggan? Yan. Photo mo na po, photo ops. Photo ops daw. Ate, yari na tayo dito. Delayed
Ma'am, gitna po. So yan mga kababayan, yan po ang mga kadramahan ni Risa Hontiveros pagdating po dito kay alias Rene, no? Yan po ang pagpunta niya sa NBI at formal daw siyang, formal po siya, wala lang daw kasi formal naman. Formal po siyang naghain ng reklamo against sa alias Rene. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa